Kasi hindi lang naman yung formal o yung talagang pangangailangan ng impeachment process ang iniintindi ng mga nasa Kongreso, no? Kasi gusto din nila na hangga't maaari maapektuhan nila ang taong bayan. Hindi lang yung proseso ang tinitignan dyan, kundi yung sentiment din ng taong bayan. Hangga't maaari kung gusto nilang sirain si Vice President Sara, lahat ng paninira ilalabas na ngayon. Talagang politika yan pamumulitika yan. No? Kaya, ika nga, kung tumataya ka na rin lamang, nalalabanan mo ang Vice President, ito, doon na. Ang tinitignan na, ano ba ang matatanggap nila o ano mga pabor ang pwedeng ibigay sa kanila bago mag-eleksyon sa 2028. Kaya, importante yung mga nangyayari ngayon, natural yan. Kasi, ang nangyari sa atin, yung bakbakal dapat sa politika sa 2028, nangyayari na ngayon. Kaya talagang lulubha ang mga issue na ilalabas dyan. Hanggang kahuli-hulihan, no, ay kikilos para matiyak na hindi na sumama sa eleksyon si Vice President Sara. Makikita lang natin, yung talagang mga kakampi ni Vice President Sara ay talagang lalaban ng todo yan. No? Ayan ang makikita natin. Intense ang magiging debate sa Senado. Kasi palagay ko, yung mga ayaw na ma-impeach o ma-convict si Vice President Sara, ay lalaban ng todo yan. Kaya medyo mainit sa Senado. Ngayong araw ay didesisyon na o pagbobotohan na sa plenaryo. Unahin lang siguro natin pag-usapan itong impeachment dahil ito po ang mangyayari ngayong araw ay inaasahan pong magkakaroon na po ng botohan dyan sa plenaryo ng Kamara kung papabor po sila sa impeachment ng Vice Presidente o hindi. Ano ba muna ang inyong pananaw hinggil nga po dito? Ang tingin ko, mukhang lamang yung mag-i-impeach sa ating Vice President. Bakit po? Ang maganda siguro, sabihan na lang natin na kung anong issue yung gagamitin sa Vice President, dapat ilantad din nila kung ang issue ay tinatamaan din sila. Opo. May mga sinasabi, may mga pahayag nilalabas na ito daw ilang kongresista o yung mga kongresista ay pinipressure secretary pagdating dito sa kung papabor ba sila o hindi sa impeachment ng Vice President Sara Duterte. Meron ding naglalabas ng mga ulat na binabayaran pondo kapalit ng boto dito sa impeachment ng Vice President. Anong dating po sa inyo niyan? Normal na nangyayari ang mga bagay na yan. No? Kaya wala tayong magagawa kung ang resulta ng impeachment ay malamang maaapektuhan ng mga sinasabi mong mga issue. Opo. Pero sa tingin po ninyo, makakaapekto po ito sa darating na halalan itong gagawing boto ng mga kongresista o yung mga tatakbo, may plano, balak po sa darating na eleksyon? Ay, siyempre malaki epekto niya, no? Kasi titignan ng taong bayan kung sino-sino ang tumulong para ma-impeach si Vice President Sara. Titignan ng mga taong bayan yan sa tingin ko, no? Pero sa ngayon, palagay ko ang mga congressman ay hindi muna iniintindihan. Ang iniisip kung alam mo malaking bagay doon sa mga nagnanais na maging Pangulo na mawala si Vice President Sara sa eleksyon na darating. Kung meron mang advice po kayong maipapayo doon sa mga kongresistang boboto ngayong araw, papabor o kokontra sa impeachment ni Vice President Sara Duterte bago ko ipasa kay Partner Admar, ano po yun, Secretary? Ang tinitignan ko kasi, ang taong bayan siyempre gusto ko makita ang katotohanan. Isa sa issue na gagamitin yata sa ating pangalawang Pangulo ay yung SALN. No? Siguro para maipakita ng mga membro ng ating lower house na mayroong pantay na pagtingin sa hustisya, ay maganda kung gagamitin nila issue na yan, ilabas na rin nila yung kanilang SALN. No? Ipakita rin sa taong bayan kung ano ang laman ng SALN nila.
Secretary, magandang umaga po. Good morning. Meron pa mga nakabimbing mga petisyon sa Korte Suprema na kumukwestiyon nga sa constitutionality, sa legality po ng ginawang pagdinig or impeachment process dyan po sa Kamara. Ano ang nakikita nyo po if ever, na halimbawa, bumoboto, ang mga naririnig natin na 200 plus na raw, more or less, 200 na raw yung sapat na, no? Doon sa 106 ata yun na threshold. Pero meron pang nakabinbin dito na marami ding nagsasabi na pwedeng katigan ng Korte Suprema. Pero ano po yung nakikita ninyong senaryo if ever po na paboran muli ng Korte Suprema yung petisyon na kumukwestiyon doon sa proseso po dyan po sa Kamara? Isa bang malaking pagkakamali yan sa panig po ng mga bumoto kasi naging walang silbi if ever man po, Secretary? Ang tinitignan ng mga bumoboto dyan, baka naman sila naman ang manalo sa Supreme Court. 50-50 yan no? Kaya hindi natin talaga alam kung ano ang mangyayari, no? Kaya kung sakalit magpabor ang Supreme Court, syempre marireverse yan. So malaking debate yan. Malaking debate yan. Kung mangyari. Pero doon po sa monitoring po ninyo sa mga pag-question sa naging proseso dyan po sa Kamara, may punto ba yung mga petitioner po? Like doon sa maraming mga pinasumpina, maraming mga pinagsalita na ang punto nila hindi naman dyan, considering hindi naman impeachment court at for clarificatory lang, lagpas na raw sa clarificatory yung kanila pong mga pagtatanong, Secretary? Kasi tingin ko kasi ang plano naman laban sa Vice President, itutuloy ang impeachment, manalo o matalo dyan. No? Ang gusto talaga nila ay sirain na siya sa mata ng taong bayan. No? Kaya pipilitin na hanggat maaari, lahat ng issue na pwedeng ilalabas ngayon niya, no? Kahit wala pang impeachment. Opo. Yung mga hindi nag-recommenda o nag-refer nitong impeachment po dyan po sa Kamara, kumbaga, katanggap-tanggap ba yung kanilang mga pahayag na guilty na agad itong pangalawang Pangulo? Kasi ang obligasyon, nandun yung mga nagre-reklamo, nandun yung mga nag-refer, kumbaga, mas naiintindihan siguro natin kung sila yung magdidiin sa pangalawang Pangulo. Pero yung mga miyembro at yung mismong chairman ng komite, ganun ba dapat yung kanyang mga nagiging pahayag at treatment dito sa ganitong proseso? Hindi ba siya parang kagaya din sa korte na may nakahawak na timbangan at nakapiring ang kanyang mga hawak ng timbangan po? Hindi ganyan ang proseso sa impeachment kasi talagang politika yan pamumulitika yan. No? Kaya, ika nga, kung tumataya ka na rin lamang, nalalabanan mo ang Vice President, ito, doon na. Kasi, ang tinitignan na, ano ba ang matatanggap nila o ano mga pabor ang pwedeng ibigay sa kanila bago mag-eleksyon sa 2028. Kaya, importante yung mga nangyayari ngayon, natural yan. Kasi, ang nangyayari sa atin, yung bakbakal dapat sa politika sa 2028, nangyayari na ngayon. Kaya talagang lulubha ang mga issue na ilalabas dyan. Opo. Secretary, dito po sa haba ng proseso dyan, no, hindi naman po marami, siguro mga 6 lang ba yung naging impeachment proceedings dyan sa Kamara. Pero nakikita nyo po ba, medyo mas mahaba itong kanilang ginawa dyan po sa Kamara versus Vice President Sara Duterte. Bagamat sinabi na ni BP Sara, hindi ako makikiisa dyan, ganito yung mga punto ko, hindi ako makikiisa sa procedure. Kung gusto nyo, pwede nyo nang aprubahan yan kasi nag-give way na siya kasi doon na siya haharap mismo sa impeachment court, Secretary. Kasi kailangan nga maglabas sila ng marami pang issue dyan no? Kasi hindi lang naman yung formal o yung talagang pangangailangan ng impeachment process ang iniintindi ng mga nasa Kongreso. No? Kasi gusto din nila na hanggat maaari maapektuhan nila ang taong bayan. Hindi lang yung proseso tinitignan dyan, kundi yung sentiment din ng taong bayan. Hanggat maaari kung
kung gusto nilang sirain si Vice President Sara, lahat ng paninira ilalabas na ngayon. Opo. Pero dito po sa Senado naman ngayon, dahil po sa development ng mga previous na mga sagot po ng Korte Suprema, nakikita nyo po ba na magiging maingat na yung mga senador sa pag-handle po nito, or needed pa rin na may mga manindigan kagaya po doon sa Kamara na pabor sila o hindi sila pabor sa impeachment ng Pangalawang Pangulo? Palagay ko, hindi ingat ang pag-uusapan dyan. Makikita lang natin, yung talagang mga kakampi ni Vice President Sara ay talagang lalaban ng todo yan. No? Ayan ang makikita natin. Intense ang magiging debate sa Senado. Kasi palagay ko, yung mga ayaw na ma-impeach o ma-convict si Vice President Sara ay lalaban ng todo yan. Kaya medyo mainit sa Senado. Opo. And nakikita nyo naman yung magiging balanse ba sa bilang nyo po sa mga senador na andyan, sa minority at sa majority, magiging ba ang labanan dyan sa tingin nyo po? Sa ngayon mukhang nagbabago hangin eh. Kaya hindi natin talaga alam no, kung ma-acquit ba o hindi ang ating Vice President. No? Nagbabago eh. Kasi malakas yung behind the scenes na negosasyon dyan. Opo. Sa gitna po ng krisis ngayon, Secretary, mas nakikita niyo po ba na napagtutuon ng pansin itong issue ng impeachment kaysa doon sa issue po paano makaahon sa kahirapan? Kasi tumaas po yung inflation natin, tuloy-tuloy pa rin po yung pagtaas ng presyo ng langis, walang tigil po yung gulo. Hindi na naman, meron naman ako nabasa sa international news, hindi na naman maganda yung usapan ng US at Iran sa kanilang mga negosasyon. Meron pang doon sa unang mga nabulgar na trilyong piso na issue ng nakawan. Kung ikukumpara dito po sa impeachment ngayon po, Secretary. Totoo yan. Talagang ang taong bayan natin, naghihintay na pag-usapan yung mga solusyon sa kanilang mga kahirapan, sa problema. Pero ang nangyari kasi, subong-subo na yung impeachment. No? Mahihirapan na rin ang ating mga mambabatas na umatras dyan. Kaya ang maaari na nilang gawin dyan, apurahin yan. Tapusin na kaagad. Saka nakaharapin yung mga malulubhang problema ng bayan. Opo, fearless forecast, huli na lang mula sa akin, Secretary. If ever po na hindi umusad naman itong impeachment kasi meron pang nakapending dyan sa sa Supreme Court, di pa natin alam din dito sa Senado po, at kung ito po'y mabasura, tingin nyo po maghahain pa sila for 2027 ulit, gagamitin nila for 2028 para masira pa rin yung imahe ng pangalawang Pangulo, or doon na makikita yung adjustment ng mga kritiko laban dito sa pangalawang Pangulo? Tingin ko, alam mo, may mga pwersa na alam ko na hanggang kahuli-hulihan, no, ay kikilos para matiyak na hindi na sumama sa eleksyon si Vice President Sara.